Lord, salamat o Jesus sa gabing ito na kami po ay nagkaroon rin ng time na makapag-aral ng inyong mga salita. I pray, Panginoon, for your knowledge and wisdom to be upon us at yung mga salita na aming mapapakinggan sa mga oras na ito, magkaroon ng buhay na kapangyarihan sa bawat isa. Senior Lord, ang papalit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Yan, yung gusto ko pong i-share tonight is may devotion kanina umaga from Matthew chapter 22 verse 14. Ang title po nito, Tinawag Ngunit Pinili, ang panawagan ng Diyos sa panalangin. So gusto ko pong i-relate yung devotion ko this morning sa importance po ng prayer. Yan, ito po yung talinghaga tungkol sa kasalan na mababasa po natin sa Matthew chapter 22 verses 1 to 14. Sabi ng Word of God, muli nagsalita sa kanila si Jesus sa pamamagitan ng talinghaga. Sinabi niya ang kaharian ng langit ay katulad ng isang haring nagdaos ng isang handaan para sa kasal ng kanyang anak na lalaki. Isinugo niya ang kanyang mga lingkod upang tawagin ang mga inanyayahan, ngunit ayaw nilang dumalo. Di ba parang sa prayer meeting ganun din. So muli siyang nagsugo ng ibang mga lingkod at ng kanyang pinagbilinan ng ganito, sabihin ninyo sa mga inanyayahan na nakahanda na ang mga pagkain, kinatay ng aking mga baka, at mga pinatabang kuya at handa ng lahat, halina kayo. Pero sabi ng verse 5, ngunit hindi ito pinansin ng mga inanyayahan, sa halip pumunta sila sa kanilang lakad. May nagpunta sa kanyang bukid at mayroon naman nag-asikaso ng kanyang negosyo. Di ba makikita natin hindi naman po masama na magtrabaho, magnegosyo, magbukid, pero makikita natin dito na naset aside yung gawain ng Lord. Sinunggaban naman ng iba ang mga lingkod, hinamak at pinatay. Galit na galit ang hari kaya't pinapuntan niya ang kanyang mga kawal upang puksain ang mga mamamatay taong iyon at sunugin ang kanilang lungsod. Sa verse 8, pagkatapos sinabi niya sa kanyang mga lingkod, nakahanda na ang mga pagkain, ngunit hindi karapat-dapat ang mga inanyayahan. Pumunta kayo sa mga pangunahing lansangan at inyong anyayahan sa kasalan ang lahat ng makita ninyo. Pumunta nga sa mga lansangan ng mga lingkod at isinama nilang lahat ng kanilang natagpuan, masasama't mabubuti at napuno ng mga panauhin ng bulwagang pangkasalan. Pumasok ang hari upang tingnan ang mga panauhin. Nakita niya ang isang taong hindi nakadamit pangkasalan, so hindi ready, di ba? Pero andun sa piging ng Panginoon. Tinanong na ito, kaibigan, bakit ka pumasok dito nang hindi nakasuot ng damit pangkasalan? Hindi nakasagot ang tao, kaya't sinabi ng hari sa mga lingkod, talian ninyo ang kanyang kamay at paa at itapon siya sa kadiliman sa labas. Do'y mananangis siya at magangalit ang kanyang mga ngipin. Pagkatapos nito'y sinabi ni Jesus, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. Ayan, doon po ikot yung pag-aaral po natin tonight. Tatlong bagay ang gusto kong iwanan po sa atin at gusto ko siyang i-relate sa importance ng prayer. Sabi, for many are invited, but few are chosen. Marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. At salamat sa Panginoon tonight, tayo po yung mga pinili ng ating Panginoon. Yung kwento po ng kasalan sa Matthew chapter 22, pinakita ni Jesus na marami yung inimbitahan sa pagiging. Ngunit makikita rin po natin, hindi lahat ay tumugon ng tama. 'Di ba? Kasi meron mga nagpunta pero hindi naman ready talaga yung heart nila na pumunta doon sa handaan ng Panginoon. Ang mensahe nito, hindi sapat na tinawag. Kailangan din magpakita ng tamang tugon. 'Di ba? So hindi dapat in-acknowledge lang natin na tayo po ay tinawag ng Lord, pero kailangan meron tayong proper response dun sa calling ng Panginoon. Sa prayer meeting na ginagawa po natin, ito ay paalala na ang panalangin ay hindi lang imbitasyon, kundi pagpili na sumunod. 'Di ba? Kahit na minsan hindi convenient sa atin, beyond our comfort zone, piliin natin magtiwala at piliin magpakumbaba sa Diyos. So yun po yung gustong ituro po sa atin tonight. Tatlong bagay. Number one, panalangin ng pagtugon or the prayer of response. Ang mga inimbitahan sa pagiging ay tumanggi, di ba? Ngunit may ilan na tumugon. Sa panalangin, huwag maging tulad ng mga tumanggi. Tumugon dapat tayo sa tawag ng Diyos ng may bukas na puso. So, ang focus dapat ng puso natin when we pray, Lord, turuan mo kaming laging sumagot sa iyong tawag, hindi sa tawag ng mundo. 'Di ba? Yung kapag kailangan nating mamili, alam natin na pipiliin natin yung gawain ng Panginoon. Pangalawa, yung panalangin ng paghahanda or the prayer of readiness. Di ba may isang tao na pumasok sa piging, ngunit walang tamang kasuotan, kaya siya pinalabas.
So ang panalangin ay paghahanda ng puso. Hindi sapat na present tayo, 'di ba? So dapat handa ang puso natin sa kabanalan. Sabi nga, kung andun ka na rin naman, so you have to give your best, your full heart to God. Kaya ang focus natin dyan would be, Lord, ihanda mo ang aming puso at isip na maging karapat-dapat sa iyong presensya. And only the Lord can do that sa atin pong mga buhay. Pangatlo, panalangin ng katapatan or the prayer of faithfulness. Di ba, yung example natin, kakaunti ang pinili. So dapat masaya tayo, nakasama tayo dun sa pinili. Ang mga nanatiling tapat at handa lamang ang tinanggap. 'Di ba? So sa ating panalangin, kailangan ng consistency, kailangan ng katapatan ng faithfulness, hindi lang sa simula, kundi hanggang wakas. Minsan kahit na wala ka sa mood or may problema kang pinagdadaanan, dapat nananatili tayong tapat and consistent in our prayers. So, ang focus po natin yan would be, Lord, bigyan mo kami ng lakas na manatiling tapat sa panalangin at pagsunod sa iyo. So, sa ating conclusion, ang kwento ng kasalan ay larawan ng ating boy spiritual. So, pinapakita dyan yung kalagayan natin spiritual. Tinawag tayong lahat, ngunit ang tanong, paano tayo tutugon? 'Di ba? Isang bagay na hindi pinapakialaman ng Lord kasi it's our decision, it's our free will na ino-honor ng Lord. So tinawag tayong lahat pero yung pagtugon nasa atin po 'yon. Sa ating panalangin, ipinapakita natin ang ating readiness at faithfulness sa ating Panginoon. So ngayong prayer meeting, dapat piliin natin maging kabilang sa kakaunti na pinili sa pamamagitan ng sumusunod. Number one, pagtugon sa tawag ng Diyos araw-araw. 'Di ba? Kaya nga dapat yung pag-aaral ng salita ng Diyos talagang daily natin ginagawa. Paghahanda ng puso bago manalangin, so doon yung preparation. And then syempre, dapat merong application and action sa buhay natin, katapatan sa pananalangin at pamumuhay. So ang challenge po sa atin tonight, marami ang tinatawag, ngunit kakaunti ang pinili. So Panginoon, gawin mo kaming isa sa mga pinili sa pamamagitan ng panalangin. Salamat sa Diyos.